Ngayon, eto ako, ang dami kong ligpitin. Parang hindi ko alam kung kailan ko uumpisan lahat. Mahilig ko sa collection. Katulad nito, Year of the Horse. Tapos, meron pa rin akong kabayong puti. Ito. Ito sila kay ko. Yung may gout. Minsan high blood. Ito siya. Yan. Yan ang lakay ko. Nagbi-video ako. Ano? Kaya, Binyasin Lolas Black. Ang daming ligpitin. Yan ang lakay ko. Nanonood ng TV lagi. Nag-exercise ka na ba? Ito pang exercise niya. Kailangan mag-exercise siya. Ang ano lang niya, gout. Ang dami kong collection. Mahilig akong mangoleksyon. Ayan. Collection. Collection ko yung mga manika ng apo ko. Siyempre, pag collection, kahit luma na, hindi mo pa rin maitatap. Wala ang aking anak. Ang nililinis ko, rooftop, second floor, first floor, hanggang sa labas. Mahirap din pala na kami na lang dalawang mag-asawan dito. Ang dami kong liligpitin. Hindi ko alam na dati sa Masinloc, konti ang aming damit. Ang bahay namin ay bahay kubo. Para kaming tulad sa bugong biyahero ng mga pinupuntahang bahay. Ganoon ang bahay namin. Sa wali, saka nakalimutan ko na yung bubong, yung sasa, yung nyug. Yun lang ang bahay namin noon. Dahil galing naman ako sa mahirap, ang lola ko ay taga Davao del Norte. Sa nanay. Ang lola ko naman ay sa tatay ay ang tatay niya, ang lola ko sa tatay, ang tatay niya Chinese. Pag pala ganun, meron kang ugaling parang kalahi. Pati sa kinakain. Ito yung nasa labas. Nalaman ko. Ayan.
halaman ko sa baba. At saka dito sa harap ng bahay ko. At saka dito sa tagiliran. Alam mo ka, ito yung aso kong si Mocha. Oh, namiss ko to 2 buwan. Nandoon kami sa Dubai. Pinalagaan ko to dito sa pamangkin ko. Diyan sa katabi namin. Kasi dito sa lupa ng biyanan ko, ang nakatira 3. Panganay ang asawa ko, siya ang nasa harapan. Tapos, 2 pa yung nasa likod namin. Adoy! Mayroon pa akong aso sa baba, si Cotton. Papaliguan ko, umulan. Pag di na lang umuulan. Oh. Nung nasa Dubai ako, namimiss ko yung mga aso ko. Papaliguan, papakainin. Lalo to, lagi kong kasama to kung pupunta ako sa Daniel Street. Nagpusa rin ako. Kaya lang, parang hindi ako sa pusa. Nawawala yung pusa. So, yan. Mahilig ako sa collection. Kaya sabi ng anak ko, nung hinatid kami, Inay, tapon nyo na lahat yung mga hindi na kailangan. Itapon ko yung mga makina. Binebenta ko na nga yung mga makina kasi nag-sportwear ako. Lahat pinasok ko na ang hanap buhay. Nag-alahera ako, nag-buy and sell ako, nag-canteen ako, nag-sari-sari store ako, kasi nasa harapan kami ng kalsada eh. Ngayon pinaupahan ko na lang yung 2 pwesto. Doon ako magtitinda sa daanan, pababa ng hagdan. Meron pang kapraso doon para magtindaan na, tinda ako kahit na ano. Namili ako doon ng mga pansing hikaw, mga bangle. Sabi ko, ititinda ko. Pero hindi. Pinamigay kong pasalubong. Tapos, eto ngayon, umuulan. Pag umuulan, hindi ka makalabas. Dito ka lang sa loob ng bahay. Ang dami kong ligpitin. Kaya, hindi ako makapag-exercise. Hindi ako makagala, maglakad-lakad. Kasi pagka senior ka na, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Mahirap pala na 2 na lang kami nung nalakay ko rito. May kusina kami rito sa 2nd floor. May kusina kami sa 1st floor. Noon, nandito pa ang mga apo ko. Nandoon siya yung aking anak ay nasa Dubai. Kinuha niya yung 2 anak niya, kaya 2 na lang kaming mag-asawa. Kaya ang dami pong ligpitin. Ang daming gamit. Pero, binibenta ko na lang ng makina. Kaya lang, ipamigay ko na kaya. Binabarat ako. Palibasay ako, negosyante. Siyempre, pag negosyante ka, tawad ka ng tawad, barat. Hindi ganun din yung bibili sa akin, barat. Kaya, napakaraming gamit.
Ang daming ligpitin ko. Inumpisahan ko na, pero marami akong tatapon. Sabi ng anak ko, alisin nyo na yung mga hindi importante. Pero yung anak ko, bili ng bili. Inuuwi pa rito. Kaya, eto, meron na naman akong binili. Yung aking Lucky Charm. Aking kabayo, Year of the Horse. Yung mayroon akong unang kabayo noon pa, kinuha ng anak ko doon sa Dubai. Ngayon, meron uli akong isa, binigay ko rin sa anak ko doon sa Dubai. Maliliit lang yun. Eto, pagka nagustuhan niya to, malaki to. Hindi na siguro. Kasi, ang anak ko 44 na. Hindi ko alam kung kailan siya magre-retire doon sa Dubai. Aalisin na yung mga gamit dito na tulad yan. Yung salasek. Kailangan ng alisin. Kasi masikip na. At lahat ng aparador, isang tambak na damit. Ganun na ngayon kasi ang mga tao ngayon bili ng bili. Hindi katulad nung araw. Ang damit mo ilan-ilan lang. Wala kayong aparador kundi baul. Yung lola ko may baul. Mga baul. Yan. Isang tambak. Doon sa kwarto namin ng lakay ko, meron ding ganito. Puno rin ng damit. Para ng mga bodega. Bodega ng mga damit, kung ano-ano. Ngayon, umulan. Nagtsatsaga akong magkutkot dito. Kukuha rin ako ng tagabuhat para yung mga itatapon na. Ang daming ligpitin ng Lola's Vlog. May collection din akong mga gitara, kung ano man ang instrumento. Kasi ang tiyuhin ko ay combo. Pagkatapos, banda, ako mahilig din. Mahilig din ako kumanta, mahilig ako sumayaw. Kaya, katatandaan mo pala yun. Kahit matanda ka na, ganon pa rin. Ginagawa mo pa rin yung ginagawa mo noon. Pero, hindi ako makauwi sa amin sa Zambales. Kasi, hindi ko naman maisama yung asawa ko. I-wheelchair ko pa. Tapos ako pa ang magtutulak. Wala naman kaming sariling sasakyan. Dati meron. Kasi hindi na makapag-drive ang asawa ko. May gout. Naka-wheelchair. Paano yun? Paano kami pupunta ngayon sa Zambales? Gusto ko umuwi ng San Antonio, Zambales. Doon ako lumaki. Tapos sa Masinloc, Zambales, doon ako pinanganak. Kaya ako,
mahilig sa gala. Kasi nung nandun pa ako sa San Antonio, lagi kami sa mga dagat, sa ilog, maraming ilog doon. Bata pa ako, diyan ako lumaki sa San Antonio. Lagi ako napapalo ng mamang ko kasi maghapon ako sa ilog. Ang ganda ng ilog sa San Antonio. May falls. Tapos maraming prutas na pwedeng akyatin, walang may-ari. Kaya yung damit ko, maglalagay ako ng tali sa baywang, pagkatapos lahat ng prutas dito ko ilalagay sa ilalim. Galit na galit ang mamang ko. Kaya, namimiss ko ang Zambales. Ang salita roon ay Ilocano at Sambal. Mas marunong akong mag-Ilocano. Sambal, konti lang. Kasi hindi ako lumaki sa Masinloc. Sa San Antonio. Puro Ilocano doon. Kaya, thank you for watching. Ito na ang Binyasin sa Lola's Vlog. Nasa Pilipinas na. Kung kami ay papupuntahin din uli ng anak ko, mas gusto ko sa Pilipinas. Iba yung sarili mong bayan. Hintayin ko na lang silang umuwi. Hindi ko masasabi kung hindi na kami babalik doon o babalik pa kami. Conforme yun sa aking anak. Tsaka mga apo. Thank you for watching Lola's Vlog. Umpisahan ko ng ayusin ang mga kalat.